Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan naman po natin ngayon itong panukala ho ni Chis Escudero na dapat po isa lamang ang magiging spokesperson o tagapagsalita ng issue o usapin dyan po sa West Philippine Sea. Okay? So, ang tanong ngayon po kung isa lamang, kasi nga sabi niya lahat daw po ay nagsasalita. Nagsasalita ang ating Chief of Staff, ang General Bronner. Nagsasalita ang Department of National Defense. Nagsasalita rin ang Philippine Coast Guard. Tapos nagsasalita rin ang ating Pangulo. So sino po ba ang dapat na magsalita? Ang sabi po ni Chis Escudero, there should be one spokesperson for the West Philippine Sea issue. So, ibig bang ako somehow I agree na magkaroon po ng isa lamang na tagapagsalita po diyan sa usapin ng West Philippine Sea. At wala pong iba kundi ito pong taga-Department of Foreign Affairs natin at ang atin pong Pangulo. Kasi siya yung decision maker at napaka-crucial po ng usapin ng West Philippine Sea dito po sa ating bansa. Diba? Since ang presidente natin ang decision maker. At ang China po ay napakatuso sapagkat yung simple gesture of kindness, 'di ba? Anong ginawa nila? Nag-courtesy visit sila noong July 5, 2023 sa DND. At kasama doon ay nakipag-usap sa kanila ang mga opisyalis ng Department of National Defense na pinuntahan nila, ang nakasama nila roon ng taga-NSA, National Security. Tapos tatlo yan ang Westcom. So yung kanilang panukala na bagong paraan para daw po yung tawag nila new model to resolve the disputes or issues in the West Philippine Sea, mapag-usapan at masettle, which is palagi namang ganun sila, nakikipag-usap pero iba yung galaw nila kumpara doon sa napagkasunduan sa usapan. At ang usapan pa palagi ay walang dokumento, kung hindi, laway-laway lamang. Tapos wala rin kwentang kausap pala, nire-record ang voice conversation. So ang ginawa naman po ng mga opisyalis natin noon, tinanggap lamang ang kanilang proposal, yun ang maliwanag. Kasi nga mismo sa salita ng taga-Chinese Embassy ay itong new model na kanilang tinalakay, kanilang pinag-usapan, which is supposed to be, sabi supposedly, yan ang exact word doon exact words, supposedly agreed by the higher officials. Pag sinabi pong supposedly, ibig sabihin po, may second part pa ito. Wala pang approval. And the second part, which is the final, is the approval po ng higher authority. Wala naman pong ganun. At ang presidente natin, hindi naman po nag-approve sa ganung klase. Diba? So ang sinasabi ng mga incheck ay meron daw po tayong pinagkasunduan na new model. O sige, granting we have the new model, Eklabo. Di sana on your end, hindi nyo na hinaharas ang mga mangingisdang Pilipino. Nang sa ganun, makita natin na maganda palang kausap na ang mga incheck. Tama ho ba? At yan po naman ang isang bagay na sa tingin ko hindi nakita ni Escudero. Bagkus ang nakita niya lamang, para hindi ho magulo raw na maraming nagsasalita. Diba? Mainam nga yun para naririnig natin kung ano yung saloobin ng sa pananaw ng Department of National Defense concerning our defense side. Ano ang dito ho sa mga frontliners, dito kay General Bronner, ano ang kanilang saloobin, ano ang kanilang interpretasyon sa nangyayari. At dito rin po kila Brigadier General kay Commodore Tariela, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Diba? Na higit po sa lahat, ito ang very vocal talaga ho sa kontra sa ginagawa ng mga incheck diyan po sa West Philippine Sea. Kumpara dito po sa tatlo na nakikita ninyo. At syempre naman, si Inday na palagi pong walang malay. Diba? Laging no comments. So hindi ho ba't itong kagustuhan na to, itong suggestion na to ni Chis Escudero ay sinasabi niya na
ay para po mailigtas na sa mapanuri na at demanding na mga Pilipino, ito hong si VP Sara. Diba? Oh. Tama, sabi ni Sir Carlos, isa lang naman ang nagsasalita sa West Philippine Sea, ang Executive Department. So para sa akin dito dapat ang ating presidente at saka ang DFA lamang. Yan ang pupwede. Na kung magkakaroon po ang ating presidente ng spokesperson. Pero on the side of the Coast Guard, magsalita rin sila kung ano yung nakikita nila, ano yung nararamdaman nila sa mga, 'di ba? Sila yung sila yung frontliner doon eh. And then dito naman po sa atin sa AFP, sa Chief of Staff natin, kung ano nakikita nila, anong interpretation nila. Pwede magsalita as long as ang sasabihin po nila ay hindi po magiging kontra sa sinasabi at paninindigan ng ating presidente. 'Di ba? Eh, nakakahiya naman. Dapat po yata rito, ang sinasabi ni Cheese, dapat magsalita rin po ang pangalawang Pangulo. Total, ito po ay demand na ng publiko na nagluklok sa kanya sa pwesto bilang Vice President. At bilang Vice President na Reserve Colonel, naka-uniform Colonel po yung rango na yan, dapat, di ba, magsalita rin po siya, hindi lang salita ng neutral, kung hindi, ay iparamdam niya ang pagpundina sa ginagawa ng mga incheck sa mga mangingisda natin. At least yun lamang po. Kung ayaw niyang talakayin ang tungkol po dyan sa ating exclusive rights, exclusive economic zone, sa ating soberanya, ating teritoryo, baka hindi niya po kasi alam kung ano yung mga yun eh. Tandaan nyo, hindi porke abogada o abogado matalino. Okay? Hindi po totoo yun. Yun po isang malaking kalokohan. Marami hong mga kilala akong abogadong pumasa, pero ang laman ng utak, mas may sustansya pa ang isang abogado. Bakit sila nakapasa, JDB? Well, kaya nga po yung mga yan, pansinin nyo yung mga bobong abogado, ito po ay mga miyembro ng mga fraternity ng law. At dahil po sa sila'y miyembro ng law, frats, yung kanilang pag-exam, yung kanilang number, yung meron niyang imbis na pangalan ang ilalagay, may number po silang isasubmit. Ibibigay po nila yan sa kanilang mga runner during bar operation for 1 week. So makukulit ngayon sino-sino ang mga kabaro nila sa fraternity. Kaya nga po kapag magme-member diyan, this was the advice that I received from my friends. Alam niyo naman mga kaibigan ko po, yayamanin. 'Di ba? Mga nag-college po sila, law sila sa University of the East, kung saan ako galing nag-political science. Yung iba naman po ay sa Makyo. At yung mga yun naman po ay ang huling usap namin, colonel na sila. Naghihintay na lamang sila ng isa pang rango para maging katulad nito ni Tariela, maging Brigadier General. Yung mga yun po ay mga 48 or 50 years old na po yung mga kaibigan ko. So most likely, yun na yung huling rango nila, Brigadier General. Diba? Kaya ho ganon. Siyempre, pag nakita ni Proctor na, uy, serial number ito ni JDB. Ipapasa na ako, hindi na babasahin yung tanong, yung mga sagot ko. Diba? Kasi binabasa po yan eh. Kaya ganon. Hindi ko sinasabing bobo si Sara ha. Kasi may nagtatanong, abogado ba talaga yan? Pumasa ba talaga yan sa bar exam? May pumasa abogada nga eh. Diba? Ang pinakamasakit naman po rito, ay yung hindi mo ito magamit para man lang ma-express mo ang concern sa iyong mga kababayan. Tatalunin ka pa ng isang hindi man lamang abogado, di ba? na nakakaintindi sa batas. Like ni Mami Peng, nakakaintindi sa batas, hindi po yan abogada. Gaya ng inyong abang lingkod, hindi po ako abogado. Di ba? So dapat po, itong aksyon na to, ang nakikita ko lang rito, to be honest with you, sa sinasabi ni Cheese Escudero, isa lang ang magsasalita, kinopya lang naman po niya ito sa ating Pangulo eh. Naalala niyo ano sinabi ni PBBM? Sabi niya, alam niyo si Inday, hindi niya trabaho ang magsalita.
tungkol sa bagay na yan. Kasi nga, etong si Inday ay bahagi ng ating pamahalaan. At kung ano ang stand ng ating gobyerno, ay yun na rin ang kanyang paninindigan. So rito kay Cheese, to save Sarah's ass, dahil inunahan ng presidente nating iligtas si Inday, ay bago siya tawagin ito na manggagamit, kay Cheese ngayon, tingin ko gusto lamang po niyang masave si VP Sara. No? Magkaroon ng justification kung bakit hindi na dapat ito pagsalitain. Unang-una, dahil po sa pananalita ng Pangulo natin. Pangalawa, para hindi ho tuluyang masira ang imahe niya ni Inday sa mga Pilipino. Kasi nakikita na ngayon, ang tanong na ng mga Pilipino, may malasakit ka nga ba talaga sa mga kababayan mo? O mas mahal mo ang mga incheck? Na imbis na piliin mo ang Pilipinas, pinipili mo ang Pilipinas para sa China. Diba? Pakaisulong ito mag-retime province sa China. Dahil yung kanya mismong syudad na pinanggalingan, ang Davao City, ang kanyang isa sa kanyang sister city ay yung probinsya po na pinanggalingan ng tatay ni Mayor Alice Guo. Grabe naman yan. Pumunta na ng Manila pag-uwi sa Davao, lawyer na agad. Nag-aral naman po. Diba? Parang ano ba ang course nito? Medical related or biology related eh. Tapos, nag-law. Sabi ni Sir Carlos, redundant lang si Cheese kasi chameleon na naman, babalimbing na naman daw ang kapalit ng kulay. O nagpapalit kulay. Wala akong tiwala kay Cheese, pabalik-balik yan sa China. Hala! Ganun ba? So, tama yata yung hinala natin na itong kanyang sinasabi ay pabor po para kay Inday na alam naman nating maka-China ang kanyang pamilya. Diba? Para sana na iligtas sa public scrutiny na nagde-demand ng kanyang malasakit. Sabi ni Alia Garin, RTC Natics, sige nga maglapag kasara ng yearbook mo sa law school. O nga naman, Inday Sara, maglapag ka nga ng yearbook mo sa law school at picture mo ng graduation sa law. Talangya ka. Baka maglapag talaga yan. Ay nako, di ba? Halata eh. Huwag niyong tanggapin or pakinggan ang sinabi ni Escudero. Dapat ang mga tao na involved sa WPS pwedeng magsalita. I agree. Diba? Ito namang si Tariela, no? Maalala ko lang. Under nga pala ang Coast Guard, ha? Under ang Coast Guard ng Department of Transportation. Dapat po ang Coast Guard, again and again, ang Coast Guard po, because of its military nature, dapat po ito ay nasa ilalim ng ating Department of National Defense. Dapat ganon. Di ba? O kung ayaw naman ninyo, ilagay ninyo sa DILG. Pero hindi dapat nasa ilalim ng ng Department of Transportation. Diyos ko po. Lawak-lawak na ng DOTR. Kaya hindi po, di ba napapansin nyo ngayon, maging sa mga kalye sa EDSA, hindi na MMDA ang nakikita ko rin na nanguhuli, naninikit. Coast Guard na. Philippine Coast. O, tragis na yan. Nasaan ang Coast? Sa EDSA? My God. Ano nangyayari sa ating gobyerno? O baka kinukondisyon na tayo para sa mga malakihang baha. Kaya kailangan ng Coast Guard sa EDSA. No, I'm just kidding. Ay, nako. Yang si Cheese, maraming amag yan. Opo, abogada po siya. Okay, so iwan po na natin to at talakayin naman po natin yung susunod. At yun po masyadong masakit yun sa tenga ng mga maka-China. Hindi yung maka-China. Ng mga Digonian, sorry. Baka dahil sa mga baha.
And hello, Pulang Duterte, 51 billion, saan dinala? Okay, ilang take kaya si Sarah? Balita ko isa lang medicine kasi ang primary course, not law po. Ba? Parang siya yata yung sinasabi nila na babae pagkatapos daw po na mag-law ay nag-apply sa PAW para maging lawyer. Kaya lang pagdating doon sa neurotest bumagsak. Parang si Sarah yata kasi nananapak di ba? Okay, sabi ni Sir Carlos Maglasa ng civil defense, pwede. Yun, pwede rin po yung ating Coast Guard. Ba kayo, kung abogado si Sarah, bakit magaling ka pa, JDB? Sir JDB, mahusay maglaro sa politika si Chis. Kung saan ang magandang agos, doon siya. I agree. Ang ganda kaya ng kilay ni Chis. Ngayon nakakita naman ako dati ng nakatato na abogado na kilay. Pero doon po sa mga bakla na matatanda sa mga parlor, ganon. Pero nagpapagupit ako dati. Pero si Cheese, ayop sa kilay, tato no? Okay, pag-usapan na natin ito. Tingnan nyo ang kilay ni Cheese. Ay, ang taray. Baka susunod niyan, yung labi niya, nakatato na rin yan. Ano ba naman, Cheese? In fairness, tatay nito, dating tauhan ni Makoy. Di ba? Eto na. Pag-usapan na nga ho natin. Gusto nga dyan, Cheese. Kulit mo. Magandang araw ho. Good morning sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong paglingkod. Pag-usapan po natin itong isa na namang masakit sa pandinig o sa tenga ng mga Digonians. Nanong araw, tuwang-tuwa rin naman po sila nung sila Tatay Digong na nakapwesto. Pero ngayon di ko maintindihan bakit sila po ay galit na galit kapag merong nananalo o walang nananalo sa loto. Okay? Sabi ngayon rito sa balita, no winners for major lotto draws on Monday, May 27, 2020.